Makasaysayang araw po. Ako po si Xiao Chua, historian para sa National Library of the Philippines, para sa National Heritage Month ngayong Mayo. Ngayong Mayo, para sa ating buwan ng mga pamana, nag-tour tayo ng 3 tao. Na tatanungin natin ngayon kung ano ang masasabi nila. Anong pamanang dokumento na nagbuo sa ating bilang bansa ang kanilang naging paborito after our tour. So, sir, ano pong pangalan natin? John Russell Tan po. John Russell, ano ang dokumento na nakita mo na naging favorite mo? For me po is yung Velarde map of 1734 po. Oo. Bakit naman yun ang napili mo? For me po kasi of its relevance ngayon po as it serves as an identity for us Filipinos, and its relevance for up to this date nagagamit pa rin natin siya to defend our sovereignty. Yes. Dahil pinapakita nun na may jurisdiction na tayo sa mga isla na kiniklaim natin, di ba? Sa ating arbitral tribunal. Isang pamana ang Murillo Velarde map of 1734 dahil hindi lamang ito ginawa ng isang Spanish priest, si Pedro Murillo Velarde, kundi ginawa din ni Nicolas Bagay at ni Francisco Suarez, mga Indio, at lahat ng iba pang Indio na naging informant para mangyari yung lahat ng mga lugar dito ay maisama sa mapang ito. Kaya silang lahat po ay nagbayanihan upang magkaroon ng isang mapa tayo na hanggang ngayon ay kinikilala nating kayamanan, pamana sa atin ng mga ninuno natin. Okay naman po, ma'am, ano po name nila? Jane Agoylo po. Agoyro. Agoylo po. Oo, Agoylo. LJ, ano yung favorite mo sa ating mga documents na nakita? Bali, dalawa po yung naging favorite ko. Yung No Limit Angere po ni Jose Rizal, tsaka po yung Ultimo Adios. Mi Ultimo Adios po. Bali po yung dalawa kasi na yun, hanggang ngayon po yung Noli, yung meaning niya po, hanggang ngayon po, nasa pa rin po, kasi sayang pa rin po natin yung No Limit Angere po ni Jose Rizal. Tapos po yung isa naman po, sariling opinion at feelings ko lang po yung sa Mi Ultimo Adios, kasi habang ina-explain niyo po siya kanina, yung meaning niya po is parang na po yung damdamin ko, kasi sobrang meaningful po nung tula po. Hanggang ngayon, nakikita natin, nasa kasaysayan at kamalayan natin yung No Limit Angere. At talagang na-touch ka. Hindi, alam mo, hanggang ngayon, marami pa rin natatouch sa mga poetry ni Jose Rizal. No? Marami dyan nandito, yung original nasa National Library. Si ate ko, si Jose Rizal, ang favorite niya, at ang mga pamanan ni Jose Rizal na kanyang paborito sa ating exhibit ay ang No Limit Angere, ang nobela na nagkaisa sa atin bilang isang bansa, isa sa tumulong na magkaisa sa atin, at talagang dito mo ito, sulat kamay niya talaga ito. Narito dito sa ating permanent gallery. At binanggit niya rin na nung tumula ako ng ilang talata mula sa Mi Ultimo Adios ay nabagbag ang kanyang damdamin. Narito ang orihinal na manuskrito ng Mi Ultimo Adios. Ito yung huling love letter ni Jose Rizal sa atin. So yes, itong mga dokumento na ito, nasulat kamay mismo ni Jose Rizal, pamana niya ito sa atin. Pero may mas mahalagang pamana siyang ibinigay sa atin. Una, na nakilala natin ang ating sarili bilang Pilipino ng mas malalim. Number 2, na ipinakita niya sa atin na iisa lang tayong mamamayan na may iisang nakaraan at iisang kinabukasan. So yan po mga kaibigan, ang pamana. Pag sinabi nating pamana, ito po ay mga bagay na kayamanan na ipinamana po sa atin. Ibig sabihin po, dapat yan binibigay lang sa mga taong karapat-dapat. Kaya sa totoo lang, hindi natin pwedeng sabihin, may halaga pa ba si Rizal? Ang kasaysayan natin, ang lahat ng ito ay mahalaga ba? Hindi tayo pwedeng magtanong ng ganon. Kailangan po tanungin natin ang ating sarili. Karapat-dapat po ba tayo sa ipinamana sa atin? Okay, sir, kayo naman po. First time visitor natin to, no? Sir, ano po name? Giancarlo V. Marmol po. Marmol. Wow. Ang tanong ko sa'yo, anong naging paborito mo at bakit? Kung paano po nakita po ni Magellan po yung Pilipinas, kung paano po siya na
Discovered po. Okay. So, ang tinutukoy mo yung Demolusis Insulis. Bakit tuwang-tuwa ka dun sa lumang libro na yon? Kasi po, base po sa tingnan ko, may fun fact po kung bakit po si Magellan pumunta doon kasi po naghahanap po siya doon ng ingredients kung paano po nag-start yung kwento po na yun sa history po. Na? Na You- paano niya discovered po yung Pilipinas. na sa discovery in the concept of the Europeans. Kasi tayo, hindi natin sabihin na na-discover tayo dahil nandito na tayo. 'Di ba? Pero nagustuhan mo yung Demolusis Insulis yun. Kasi sobrang lumang libro na yun, original, 1523. 'Di ba? Ang sinasabi niyang kwento ni Magellan at kung paano siya napadpad sa Pilipinas ay kinikwento dito sa pinakalumang aklat sa kanluran na nagkukwento ng kwento ng Pilipino. At ito nga ay ang Demolusis Insulis, no? Na pinablish noong 1523 after the Magellan Expedition. So, pamana po ito sapagkat kahit ito ay sinulat ni Maximilian of Transylvania, ang aklat na ito ay nagpapakita ng unang pagkukwento sa kanluran tungkol sa kung ano ang kulturang Pilipino na naipamana sa atin. At ito mismong librong ito, dahil ito'y isa sa pinakaluma na pagkukwento tungkol sa Pilipinas sa West, ay talagang napakahalaga na kayamanan ng National Library of the Philippines. So yung last na lang, ngayon nag-tour kayo sa National Library Permanent Gallery. Ano yung masasabi niyo ngayon sa ating National Library? Ano yung reaction nyo ngayong nakita nyo? Ikaw nag-intern ka na dito, di ba? So, kumusta naman? I'm very thankful sa National Library for its effort na ma-preserve yung cultural identity natin as Filipinos. Oh, salamat po. Kayo naman, ma'am. Ako po as first timer na nakapunta po dito, gaya po ng sinabi niya, mas na-preserve po talaga yung culture, especially po sa mga kagaya po ng naming kabataan na mahilig po magbasa. Kung may ano po, sana po magkaroon pa po ng mas marami pang library or mas access pa po sa mga kabataan para po ma-spread po or maano po ng mga kabataan yung mga history pa po na dapat pa po nilang malaman. Narinig nyo yan, ha? Narinig nyo yan, ha? Mga pinuno natin, wag puro maleta ang iniisip. Ha? Wag puro maleta. Sige po, sir, kayo naman. Natutuwa po ako kasi po may ganito pong facilities po. Tsaka masaya rin po kasi may matututunan ka po dito. Yun, oh. Sinabi niya yan. Sinabi niya na mismo, ha? Halina't tumungo na kayo sa ating pambansang aklatan dahil dito sa National Library, may matututunan ka na, mag-e-enjoy ka dito. Yay! Maraming salamat po sa inyo at sa inyong pagpunta. No? Thank you so much. Mabuhay po. Mabuhay po kayo. Yeah.